Napatuod si Carol sa kinatatayuan nang makita si Steve na nakatalikod sa kanya habang nakatingala ito sa isang lalaking matangkad. Nakayuko ito sa anak, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi inakalang makikita ito ng anak. Hindi pa siya handa para harapin ito tungkol doon. Hindi pa siya handa. Pero kahit anong tanggi niya, ay magkapareho ng muka ang dalawa. Daddy? Rinig niyang saad ng anak niyang si Steven sa lalaki. Nakita ni Carol kung paanong kumunot ang noon ni Steve. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam na alam pala ng anak niya ang itsura ng ama nito, na hindi niya nga ito kailanman sinabi sa anak. Bakit mo ako tinatawag na daddy, kiddo? Rinig ni Carol ang pagtatakang tanong ni Steve. Kasi ikaw ang daddy ko po. Sabi ni Tito Joseph ko, pinakita niya pa sa akin eh. Here po. Hawak pala nito ang cellphone niya at iniharap sa lalaki na tila may pinapakita. Nakita ni Carol kung paanong nanlaki ang mata ng lalaki habang nakatingin sa cellphone. Hindi niya alam kung ano ang pinapakita ng anak. How? Hindi makapaniwalang saad ng lalaki. Is it you, di ba, Daddy? Ikaw naman ang daddy ko po. Dumapo muli ang tingin ni Steve sa anak habang nakaawang ang labi. Dahan-dahan itong lumuhod sa harapan ng bata. Titig na titig ito sa bata na tila kinikilala. May kung anong kislap na nakita si Carol sa mata ng lalaki. Ikaw ba talagang anak ko? Opo, Daddy. You know Mom, right? You made me, right? Yes, I know your mom and we made you. Ikaw nga po, Daddy ko. Sa wakas, Daddy. Nandito ka na po. Kala ko kasi di na po tayo magkikita eh. Sabi po kasi ni Mami nagtatrabaho ka raw sa malayo. Nakita ni Carol kung paanong nanubig ang mata ng lalaki. Dahan-dahan itong inangat ang nanginginig na kamay. Nagdadalawang isip pa itong hawakan ang pisngi ng anak pero kalaunan ay hinahaplos na nito. Anak, Yes, Daddy? you look like me. Yes po. Kamukha nga po kita. Mabilis na niyakap ito ng lalaki na puno ng pananabik. Ganoon din ang ginawa ng bata na parabang kilala nila ang isa't isa dahil kakakilala pa lamang nga ng mga ito. Oh gosh, Naiiyak na sabi ni Steve habang hinahaplos ang buhok ng bata. Nahigit ang hininga ni Carol nang magtama ang tingin nilang dalawa ni Steve. Sa uri ng tingin na binibigay nito sa kanya ay para siyang nahuhulog. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. ate, nariyan ka pa pala. Akala ko, teka, si Kuya Steve ba yun? Nabalik siya sa ulirat nang marinig niya ang boses ng kapatid niyang si Joseph sa likuran niya. Doon na natauhan si Carol sa mga nangyari at lumaki ang mata. Hindi siya makapaniwalang nakatayo lang siya roon at hindi kinuha ang anak sa lalaking mapangahas. Mabilis siyang humakbang papalapit sa dalawa at agad na hinila ang anak para mapalayo sa lalaki. "Ang kapal mong yakapin ng anak ko!" Sigaw niya. Carol, Saad naman ng lalaki sa katumayo mula sa pagkakaluhod. Umatras siya ng kaunti nang humakbang ito papalapit. "Huwag kang lalapit, gago ka!" Mommy, why are you shouting my daddy? Nilingon ni Carol ang anak. Medyo huminahon siya nang makita itong nagtatakang nakatingala sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ng anak habang hawak-hawak ito sa magkabilang braso. "Anak, ba't nakikipag-usap ka sa stranger? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi mo kilala? You might be in danger." Pero Mommy, di po siya stranger.
Siya po ang daddy ko. Paano mo nalamang siya ang daddy mo, ha? Hindi ko naman sinabi sa'yo kung sino ang daddy mo, ah. Anak, nagkakamali ka lang. No, Mommy. Siya ang daddy ko. Tito Joseph told me about him and I saw his picture. Look po. Halos matumba si Carol nang ipakita ni Steven ang pinakita nito kay Steve. Naroon ang picture niya kasama ang lalaki. Pareho silang nakangiti at kinuha iyon sa araw bago sila naghiwalay. Hindi niya pa pala iyon nabura. Anak, See? Siya po ang daddy ko, Mommy. hindi siya ang daddy mo. Pero Mom, Hindi na niya pinatapos ang anak at mabilis nang tumayo. Hindi siyang daddy mo, Steven. Don't be stubborn. Tumingin siya sa kapatid niyang nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Joseph, dalhin mo si Steven sa kotse. Susunod ako. Sinunod siya ng kapatid. Nagpumiglas ba ang bata at pinipilit ang gusto. Binuhat na ito ng kapatid hanggang sa makaalis ang mga ito. Totoo ba? Muling natuod si Carol sa kinatatayuan nang marinig ang baritonong boses ni Steve. Pero ikinalma niya ang sarili sa kahinarap ito ng may ngiti. Oh, hi there, Mr. Parago. Ano yun? Tunay bang anak ko siya? Natawa siya ng bahagya. Don't fall for his trap. Hindi totoo ang sinabi ng anak ko. Don't worry. It will not ruin your reputation. Dumilim ang mukha ni Steve. You know, I don't care about my reputation, Carol. At hindi ako naniniwalang hindi ko siya anak. I saw the resemblance. He is mine. Doon na nawala ang ngiti sa labi ni Carol. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang kahit hindi niya iyon palaging pinapansin, kamukha talaga ni Steve ang anak. Please tell me that he is mine. Bumalik ang ngiti sa labi ni Carol kahit nadudurog na naman ang puso niya. Oo, anak mo nga siya. Eh ano naman ngayon, ha? Wala kang karapatan sa kanya. Pero, anak ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa tingin mo sasabihin ko sa ang lahat pagkatapos kong makita ang pangbababae mo? Baliw ka ba? I'm sorry. Oh no, hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko hindi ka na magpakita pa sa amin kahit kailan. I can't do that. Eh di wag! Basta hindi ka na makakalapit sa anak ko dahil kahit kailan, wala kang karapatan. Huwag mo na kaming guluhin pa. Maganda ng buhay naming mag-ina. Steven doesn't need you. Hindi nakasagot si Steve at nanatiling nakayuko. Umirap siya sa katinalikuran ang lalaki. Alam niyang makulit ang lalaki, hindi sila nito titigilan. Ipinapangako niyang hindi na ito makakalapit pa kay Steven. Paano nga ba nangyari ang pagkakataong naghiwalay sila dahil sa ginawa ng lalaki? Ito ang simula ng kwento. Mapapasok na po ako! Sigaw ni Carol nang makababa ng hagdanan. Buhat-buhat niya ang isang maliit na backpack kung saan nakalagay ang mga gamit na kailangan niya. Nakita ni Carol ang ina na lumabas sa maliit nilang kusina. May dala itong lunchbox habang nakatingin sa kanya. Ay, papasok ka na ba? Ang aga naman. Maaga po ang shift ko ngayon, ma. May lagnat po yung isang kasama ko. Ganon ba? O siya ito ang baon mo? Saad nito sa kanilahad ang hawak sa kanya. Ma, hindi mo naman kailangan na ipagbalot pa ako ng baon. Kaya ko naman po ha. At saka sana hindi na lang ninyo ginawa para may pagkain kayo hanggang mamayang hapon. Gabi pa po kasi yung uwi ko. At saka pwede naman akong bumili na lang sa karinderya. Ayaw niya kasing magutom ang ina, lalo pa at wala na ang ama. Labandera lamang ito at ito mismo ang nagtutustos sa kapatid niyang si Joseph na nag-aaral. Tumutulong din naman siya pero hindi siya nito hinahayaan. Ay Diyos ko, kunin mo na. Marami pa namang pagkain dyan. At para makatipid ka, ay mahalang bilihin dyan sa labas.
Huwag kang OA. Tumawa lamang si Carol at tinanggap na yon. Kahit naman may pagkamasungit ang ina at halos takot ang ibang bata rito, mahal na mahal niya ang kanyang ina. Alam naman niya kasing mabait ito sa loob. Nagpaalam na nga rito dahil malilate na siya kapag makikipagtsikahan pa siya sa ina, lalo pa at traffic sa mga oras na iyon. Muntik na nga siyang malate nang makarating sa restaurant na pinagtatrabahuan dahil halos hindi na gumagalaw ang jeep na kaniyang sinasakyan. Waitress siya roon. At noong makapasok na nga siya, halos punuan ang table ng restaurant. Sikat ba naman ito, kaya pinipilahan. Carol, muntik ka nang malate. Magbihis ka na, dali. Baka mapagalitan ka pa ng manager kapag nakita kanyang hindi pa handa dito. Sige na. Bungad sa kanya ng isa niyang katrabaho na si Sunny nang tuluyan na siyang makapasok. Sorry, traffic. Sagot ni Carol habang hinihingal pa. Tumakbo kasi siya nang makababa. O sige na, dalian mo na. Baka darating na yung dragon. Ngumiti siya rito saka mabilis nang pumasok sa staff comfort room. Binilisan niya ang pagbihis dahil dumarami na ang customer. Nang maayos na ang sarili at nagsuot na siya ng apron, ay lumabas na siya at nag-log in. Mabilis na niyang tinulungan ang ibang waitress na kumuha ng order at mag-serve. Hindi naman siya nataranta dahil sanay na siya sa maraming tao. Sinabi nang lumabas ka! Ang kulit mo rin ano? Lahat ng tao ay nabaling ang atensyon sa sigaw na yon. Nakita ni Carol ang manager nilang sinisigawan ang isang lalaking pulubi. Madungis ito at halos punit-punit ang damit. Nakapaalang ang lalaki at halatang hindi pa nga naliligo. Kasi maraming uling sa katawan. Nakayuko na ito na tila nahihiya sa ginawa sa kanya. Pero ma'am, hindi pa po kasi ako kumakain. Gutom na po ako. At kasalanan ko bang nasa ganyan kang kalagayan? Ang hirap kasi sa inyo. May kakayahan kayong magtrabaho pero pinili pa rin ninyo maglimos sa mga taong pinaghirapan ng pera. Kalalaki mong tao, hindi ka marunong magtrabaho. Kaya labas. Nakakadisturbo ka ng mga customer. Malas ka sa negosyo. Nakaramdam ng awa si Carol dahil hindi niya akalain na sobrang sama pala talaga ng ugali ng manager nilang babae. Hindi niya akalain na kaya nitong isigaw iyon sa harapan ng mga customer. Pakiusap po, ma'am. Pakiusap po. Nagmamakaawang saad ng pulubi sa kainangat ang tingin nito. Hindi niya masyadong makita ang mukha ng pulubi dahil naka-side view ito sa kanyang pwesto. Napasinghap ang lahat nang sinampal ng manager nila ang pulubi, dahilan para matabingi ang mukha nito. Sinabi nang lumayas ka rito! Doon ay hindi na napigilan ni Carol ang sarili dahil sa awa. Walang karapatang saktan ang isang tao dahil lamang sa estado sa buhay. Akmang maglalakad siya papalapit para protektahan ang pulubi pero may pumigil sa kanyang braso. Tiningnan niya ang taong iyon at nakita niya si Sunny na may pag-aalalang tingin sa kanya. Umiling ang kaibigan. Ay, huwag mong gawin, Carol. Baka masisanti ka. Ngumiti ng mahinahon si Carol. Wala akong pakialam kung tanggalin man niya ako. Pero hindi ko hahayaang tratuhin niya ang pulubing yun sa harapan ng lahat ng hindi maganda. Hindi na tama ang ginagawa niya. Alam kong manager natin siya pero hindi ko hahayaan yung attitude niyang ganyan. Please, Carol. Hayaan mo na lang. Ayokong wala akong kaibigan dito. Umiling lang si Carol at tinanggal ang pagkakahawak sa kanya ni Sunny. Tinalikuran niya ito at naglakad papalapit sa dalawa. Sumisigaw pa rin ang manager dahil ayaw lumabas ng pulubi. Nakita niyang humihikbi ang pulubi kaya mas lalong nakaramdam ng galit si Carol. Ma'am, tama na po yan. Saad niya saka tumabi sa pulubi. Bumaling ang galit at ang mataba nitong muka sa kanya. At sino ka para sabihan ako ng ganyan?
Umalis ka rito at magtrabaho ka! Mali na po ang ginagawa niyo. Pwede niyo naman pong mahinahong paalisin si kuya. Hanggang makakaya niya, ayaw niyang sigawan ito. Manager pa rin kasi niya ito. Lalong bumakas ang galit sa mukha nito. Ba't ka ba nakikialam ka, ha? Kung paano ko tratuhin ang walang kwentang taong to, ha? Hindi ka ba natatakot na masisante? Umalis ka sa harapan ko! Nagikialam po ako dahil hindi po tama ang ituring niyo ng ganito ang taong to. Tao rin po sila. At saka hindi po ako natatakot na masisante. Tatratuhin ko siya sa gusto kong tratuhin siya. Manager ako rito kaya ako ang masusunod. Bawal ang walang kwentang tao na katulad niya. Mga hampas lupa sa komunidad. Kadiri! Doon napigtas ang pagpipigil ni Carol sa katinabiang daliri nito at humarang sa pulubi. Abat! Wala kang karapatan na duru-duruin ang mga pulubi dahil hindi ikaw nagpalaki sa kanya. At talagang sumasagot-sagot ka pa? Oo, sumasagot-sagot ako. Tinagurian kang manager pero pangkalsadang ugali mo? Nakakasuka. Ano? Malalaki ang matang sigaw na naman ng manager. Hindi hampas lupa at walang kwenta ang kagaya nila. Alam mo kung sino? Ang mga taong katulad mo na walang awa, walang puso, at nakakasukang ugali. Tinagurian kang manager sa sikat na restaurant na to. Pero ganyan yung ugali mo. Educated ka nga pero ang ugali mo basura naman. Hindi na nga niya napigilan ang sariling pagtaasan ito ng boses. Alam niyang matalim ang mga salitang binitawan niya, pero hindi na niya napigilan ang sarili. Talagang hindi niya kinakaya ang ugali ng kanilang manager. Kung pinapagalitan siya, ay pinipigilan niya ang sariling sagutin ito dahil waitress lamang siya at mataas ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi niya hahayaang may maapi. You're fired! Malakas na sigaw ng manager niya. Huwag ka nang babalik dito, kahit kailan! Ngumisi si Carol na bahagyang kinagulat ng manager. Gladly, pagod na rin naman ako sa trabahong ito, sa restaurant na to, na may katoksikan na namumuno. Mabuti na nga rin aalis ako parang wala ng demonyo sa buhay ko. Mas lalong nanlisik ang mata ng manager. Umalis ka na! Lumayas ka na! Hindi pinansin ni Carol ang babae sa kahinarap ang pulubi na hanggang ngayon ay nakayuko pa rin. Walang pandidiri niya itong hinawakan sa balikat. Napakislot ito sa gulat pero nanatili itong nakayuko. Doon ka muna sa labas, kuya. Hintayin mo ako doon. Kukunin ko lang mga gamit ko. Tumango naman ang lalaki sa kanya. Huwag kang aalis ha. Muling tumango ang lalaki. Sige na. Tumalikod ang pulubi at naglakad palabas. Siya naman ay hinarap ang manager na nanlilisik na nakatingin sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin na ikinagulat naman nito. Hindi pinansin ni Carol ang babae sa kanilang pasan at kinuha ang gamit na nasa loob ng locker niya. Noong lumabas siya, nakatingin sa kanya ang lahat. Hindi niya yon pinansin at nagpatuloy sa paglabas sa toxic na restaurant na yon. Nang makalabas ay hinanap niya ang pulubi. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakayuko pa rin. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi. Okay ka lang? Mahinahong tanong ni Carol na ikinaigtad ng lalaki. Opo. Pasensya ka na sa nangyari kanina ha. Wala talagang puso yung manager ng restaurant na yun. Pero, natanggal ka po sa trabaho. Paano po yan? Okay lang yun, no? Talagang gusto ko nang umalis doon sa restaurant na yun dahil sa manager namin. Sobrang higpit niya kasi. Parang ginagawa kaming alila. Ay, maghahanap na lang ako ng bago. Malaki rin kasi ang sahod kahit ganoon at alam niyang mahihirapan siyang makahanap ng panibagong trabaho. Kahit na nakapagtapos siya ng pag-aaral, ay pahirapan pa ring humanap ng trabaho, lalo pa at walang masyado ngayon na hiring. At hindi siya agad-agad matatanggap, lalo pa at minsan hindi siya qualified.
Ganoon talaga. Kahit graduated student ka, hindi ibig sabihin may matino kang trabahong makukuha. Minsan pa nga ay walang trabaho yung graduated sa college. Teka, bakit ba nakayuko ka palagi? At bakit ang hina ng boses mo? Tingnan mo nga ako. Sa una ay hindi inangat ng lalaki ang muka at hindi nagsalita. Akala niya ay ayaw nito, kaya akmang magsasalita siya muli nang dahan-dahan niyang inangat ang muka. At noong tuluyan ngang tumingin ito sa kanya, natuod siya sa kinauupuan at nahigit ang hininga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sumalubong sa kanya ang asul na mata ng lalaki. Hindi siya makapaniwalang may itsura ito kahit halos uling ang tumatakip sa mukha nito. Matangos ang ilong at kapag napaliguan, panigurado siyang mas maganda pa ang kutis nito kesa sa kanya. At hindi mapagkailang mas matangkad ito sa kanya. Bakit nga ulit nandito yan? Bulong ng mama ni Carol sa kanya. Nagbuntong hininga si Carol habang nakatingin sa lalaking nasa harapan nila. Dinala ko po siya rito dahil naawa ako. Pinagmalupitan po ng manager namin. Nakatingin silang dalawa sa pulubing nakaupo sa maliit nilang hapagkainan habang kumakain ng pagkaing binili niya sa karinderya. Hindi naman ito maarte at agad na kinain. Halatang gutom ito dahil hindi na muna ito naligo at diretsyo nang kumain. Baka masamang tao yan, anak. Hindi. Ramdam ko na hindi siya masamang tao. Kung ganun, bakit mo ulit siya dinala rito? Naawa ako, ma. At saka gutom na gutom siya. Alangan namang hayaan kong magutom yan sa daan. Pinagmalupitan na nga tapos hayaan ko pa. Anak, alam kong itinuro ko sa'yo na maging mabuti, pero hindi ibig sabihin nun ay magdala ka na ng pulubi rito. Hindi pa rin natin siya kilala kahit mukha yang foreigner. Sana'y maintindihan mo ako. Wala siyang nagawa kundi yang tumango. Naiintindihan ko po, ma. Papaalisin ko rin naman siya pagkatapos niyang maligo. Sana ay may maitulong ako sa kanya kahit kaunti. Ang bait mo talaga. Talagang mana ka sa akin. Napangiti rin si Carol sa sinabi nito. Nang matapos kumain ang pulubi, sinabihan niya na itong maligo. Hindi naman ito tumanggi. May mga malalaking damit ang kapatid niyang si Joseph at hindi nasuot na underwear kaya ito ang binigay niya. Sinagot-sagot mo ang manager mo? Paniguradong sinisante ka na niya. Ayun nga, ma. Nasasante na nga po ako. Yan na nga bang sinasabi ko? Paano ka na ngayon? Alam mo namang pahirapan ngayon ang maghanap ng trabaho. Sorry po, ma. Hindi ko lang po talaga napigilan yung sarili ko na iligtas yung pulubing yun. Mahinang sabi niya pero hindi siya nagsisisi. Hindi siya magsisisi dahil niligtas niya ang taong naaapi. Akala niya pagagalitan siya nito pero nagbuga lang ng hangin ang ina. Hayaan mo na. Mabuti nga ang ginawa mo kaysa sa mga taong takot mawalan dahil lang sa gumawa ng kabutihan. Mabuti na rin na wala ka na roon. Walang magtatagal sa manager na iyon, demonyita. Niyakap ni Carol ang ina. Salamat, ma. Huwag po kayong mag-alala. Hahanap po ako ng ibang trabaho. Promise po. Why don't you apply in my company? Napatuod si Carol sa pwesto nang marinig ang baritono at malambot na boses na yon. Pamilyar ang boses niya at alam niyang first time niya yung marinig. Diyos mio, Carol! Ang pulubi! Utal na bulong ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang umalis sa pagkakayakap sa ina at nilingon ang lalaki na nasa harapan nila ngayon. Napatayo siya at malalaking nakatingin sa kabuuan nito. Wala na ang lahat ng uling sa buo nitong katawan. At tama nga siya, mas makinis at maputi ang lalaki kesa sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ngayon, lalo pa. At sobrang nakakaakit ang itsura nito na lahat yata ng babae ay maghahabol sa lalaking ito.
Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magtama ang asul na mata ng lalaki sa kanya na parabang nilulunod siya nito. Napalunok si Carol dahil parang nanghihina siya. Pamilyar ang lalaki, sobrang pamilyar. Hindi niya alam kung saan ito nakita. At ito ay mukhang may otoridad. Magtrabaho ka sa akin. Pag-uulit nito na ikinabalik sa katinoan ni Carol. Ano? Ano ang ibig mong sabihin magtrabaho ako sa'yo? Hindi ba't pulubi ka? At bakit ganyan ay tsura mo? Bakit parang hindi ka pulubi? Magkakasunod niyang tanong dahil naguguluhan siya sa pinagsasabi nito. Hindi sumagot at nanatiling nakatingin lang sa kanya ang lalaki. Iho, anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? At kung bakit mukhang may kaya ka? Nawawala ka ba kaya naging pulubi ka? Akala ni Carol ay sasagot ang lalaki, pero nagulat siya nang may biglang pumasok na 3 lalaki na may malalaking katawan at lahat nakasuot ng itim. Ha! Sino kayo? Ba't kayo pumapasok sa bahay namin? Magnanakaw kayo ano? Sigaw ng ina kaya mabilis niya silang pinigilan at pinahinahon. Ate, ang galing! Para silang agent! Napalingon sila sa kapatid niyang si Joseph, nakakapasok lang habang malalaki ang ngiti. Kilala mo sila, Joseph? Hindi ate, pero hinahanap ka nila. Kaya pinapasok ko na lang. Bubuliwan niya sana ito nang biglang magsalita ang isa sa mga lalaki. The car is ready, master. Saad ng nasa gitna habang nakayuko sa pulubing kanilang dinala. Halos mabali ang ulo ni Carol na nilingon ang may asul na mata na nanatiling nakatingin sa kanya. Master, hindi ba't pulubi ka? Bakit ka nila tinatawag na master at niyuyukuan? I'll explain it to you later. Ngayon, gusto kong sumama ka sa akin. Kumunot lalo ang noo ni Carol at umatras. Bakit naman ako sasama sa'yo? Hindi nga kita kilala. Gusto mong maghanap ng trabaho, di ba? Tutulungan kita. Ako naman ang dahilan kung bakit ka nawala ng trabaho. Napahinto siya roon. Kailangan niya nga ng trabaho, pero magtitiwala ba siya rito para tulungan siyang maghanap ng trabaho? Baka kasi sindikato lang ito. Sino ka ba talaga? At bakit parang mataas kang tao? Nagpanggap ka lang bang pulubi? Come with me. Hindi sa'yo sasama ang anak ko. Baka kung ano pa ang gagawin mo. Saad ng ina niya, saka siya hinawakan sa braso. Wala po akong gagawing masama sa anak ninyo. Dahil kung ginusto ko yun, sana ginawa ko na. Noong kami lang dalawa. I just wanna give her a reward for helping me. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung hindi kayo naniniwala, sayang naman. I guess, I need to find another one. Nangihinayang niyang sagot, saka napailing pa. Naglakad ito papalapit sa 3 lalaki. Nakasunod lang naman ang tingin dito ni Carol. Let's go. Seryosong saad nito. Biglang nataranta si Carol dahil parang totoo nga ang sinabi nito na tutulungan siyang maghanap ng trabaho. Mukhang makapangyarihan ang taong ito at may impluwensya. Kung hindi niya ito tatanggapin, paniguradong matatagalan siyang makahanap ng trabahong kayang pag-aralin ang kapatid niyang si Joseph. Feeling niya ay kaya nitong ilagay siya sa medyo may kataasang pwesto at paniguradong malaki ang magiging sahod niya kapag ganon. Sandali! Napahinto ang lalaki sa paglalakad at lumingon sa kanya. Nagtatanong ang kulay asul nitong mga mata. Sasama ako. Gusto kong malaman kung anong maitutulong mo sa akin. Nahihiya niyang sagot. Saka umiwas ang tingin. Anak, huwag kang sumama. Hindi mo kilala ang lalaking yan. Galit na saad ng kanyang ina. Tumingin siya rito. Ma, kailangan kong gawin to. Paano kapag ito na pala ang makakatulong sa atin na magbago ang buhay? Titingnan ko lang ma kung totoo. Paano kapag may nangyaring masama sa'yo? I can assure you, ma'am.
Hindi ko pababayaan ang anak ninyo. Saad ng lalaki, habang nakatingin sa ginang. Napalunok pa siya dahil malalim ang tingin nito na binibigay sa kanya. Iniwas ni Carol muli ang tingin sa lalaki dahil nanghihina siya. Nilingon niya ang ina. Hindi niya rin po ako pababayaan, ma. Kaya hayaan mo na ako. Tatawagan kita kapag nakarating na kami doon. Mag-update po ako palagi, ma. Lumipat ang mata ng ina sa kasinamaan ng tingin ang lalaki. Siguraduhin mo lang dahil tatandaan ko yung mukha mo kapag may masamang nangyari sa anak ko. Talagang malalagot ka sa akin. Ngumiti ang lalaki, saka tumango. So, shall we? Nakita na lamang ni Carol ang sariling nakasakay sa loob ng isang mamahaling kotse. Nasa backseat siya kasama ang lalaki dahil may driver ito. Pero hindi sila magkalapit dahil dinikit ni Carol ang sarili sa dulo ng kotse saka nakatingin lang sa labas. Natatakot siyang magtamang muli ang mata nilang dalawa. Noong lumabas sila ng bahay, halos malaglag ang kanyang panga nang makita niya ang dalawang kulay itim na sasakyan na halos nasa harapan ng kanilang bakuran. Na halos yung kapitbahay nila ay nasa labas ng kani-kanilang bahay at nakikichismis. Akala ni Carol kung kanino pero nagulat siya nang doon sila sumakay. Hindi siya makapaniwala na ang pulubing tinulungan niya ay nagpapanggap lang pala bilang mahirap dahil sobrang yaman nito. Hindi alam ni Carol kung saan sila pupunta. Basta ang nakikita lang niya sa labas ng bintana ay puro buildings. At wala rin namang nagsasalita sa kanila. Sobrang tahimik ng lalaki. Napanganga ngayon si Carol nang makababa sila sa loob ng kotse. Nasa harapan kasi nila ang isa sa pinakamalaking building na nakita niya sa kanyang tanang buhay. Diyan ba tayo papasok? Namamangha niyang tanong sa isang tauhang nasa kanyang tabi. Tumingin ito sa kanya, kaya't napatingin din siya rito. Hindi siya sinagot ng tauhan at lumayo sa kanya, dahilan para kumunot ang kanyang noo. Mabaho ba ako? Tanong niyang muli sa sarili, saka sininghot ang sarili. Di naman baliw ata yun. Let's go. Muntik nang mapatalon si Carol nang marinig niya ang pulubing naging mayaman. Nakatingin ito sa kanya na tila nababaliw siya. Nginitian niya lamang ito ng pilit bago ito naunang maglakad. Sinundan din naman niya ito kaagad. Napanganga si Carol nang makapasok sa loob. Sobrang lawak at maraming mga empleyadong nagmamadali. Pangarap niyang maging empleyado sa isang kumpanya kaya't naiinggit siya sa mga nakikita. Nagtaka si Carol dahil biglang huminto ang mga taong nadadaanan nila at nagsiyukuan. Sigurado siyang hindi siya ang niyuyukuan. Tiningnan niya ang lalaking naglalakad sa kanyang harapan. Dire-diretso lamang ito sa paglalakad, tila walang pakialam sa mga nangyari. Sino ka ba talaga? Bakit ka nagpapanggap na pulubi? Mas lalong namangha si Carol nang makapasok sila sa isang silid. Pagkalabas nila sa mamahaling elevator na ayaw yatang sakyan ng ibang tao. Hindi siya nagkakamali dahil isa iyong office. Napakalaking opisina. May nakita siyang pangalan sa harap ng mesa. CEO, Mr. Steve Parago. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras. Hindi siya makapaniwala. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Nilampasan siya ng lalaki at naglakad papalapit sa table. Nakasunod lang ang tingin niya sa lalaki. Hindi pa rin makapaniwala. Humarap ito sa kanya at umupo sa dulo ng lamesa. Humalukip-kip ito at nagkangising nakatingin sa kanya. Steve Parago? Ikaw si Steve Parago? Hindi makapaniwala at utal niyang tanong rito. Kumislap ang kulay asul nitong mata.
Yes, ma'am. Mas lalong napaatras si Carol at mas lalong hindi makapaniwala. Hindi niya matanggap na ang lalaking pulubing iniligtas niya, matagal niya nang kilala. Kaya pala sobrang pamilyar nito sa kanya. Ito pala ang may-ari ng restaurant na kanilang pinagtatrabahuan. Ang nag-iisang Steve Parago ay nasa harapan lang pala niya all this time. Pero paano? Paano? Paano ka naging pulubi? Sinasaktan ka tapos... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin. Talagang hindi siya makapaniwala. Ngumisi ang lalaki. Well, gusto ko lang. Pero bakit? Bakit ka nagpapanggap kung ikaw naman ang may-ari ng restaurant na yon? Tapos, hindi ka pa masyadong makilala. Easy. Ginawa ko yun dahil naghahanap ako ng suitable secretary. Ginawa ko yun sa ibang branch pero walang tumulong sa akin. Ikaw lang. Halos hindi na makahinga si Carol nang maglakad ang lalaki papalapit sa kanya. Napapikit siya nang biglang ilagay nito ang mga palad sa magkabilang dingding ng kanyang ulo. Sir? Kinakabahang saad ni Carol. Hindi man niya ito nakasama at nakita noon ay mabilis ang balita. Alam niyang hindi ito babaero, pero alam din niyang malandi ang lalaki. Lalandiin nito ang natitipuhan nito. Tumingin ka sa akin. Wala siyang nagawa kundi ang hindi imulat ang mata. Pero iniwas din ang muka dahil hindi niya makayanan ang asul nitong mga mata. Napaigtad si Carol nang lumapat ang malambot na palad ng lalaki sa kanyang panga. Nanlaki ang kanyang mga mata nang dahan-dahan nitong hinarap ang mukha niya. Sir? Ngumisi ang lalaki, saka inilapit ang mukha sa kanya. Napalunok si Carol, lalo pa at tumatama sa mukha niya ang hininga ng lalaki. Sir, wag po. Lumapat ang labi nito sa pisngi niya na ikinasinghap niya. Papunta ito sa kanyang tenga. Habol ang hininga ni Carol at sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ba't sinabi kong tutulungan kitang makahanap ng trabaho? Bulong ng lalaki sa kanya. Hindi na niya magawa pang sumagot dito dahil nanghihina na siya. First time niyang makipag-contact ng ganoong kalapit sa isang lalaki. Ikaw lang ang tumulong sa akin. Kaya ikaw ang bagay para maging sekretary ko. You will be in my side until this company ends. Malanding bulong muli ni Steve. Napasinghap muli si Carol nang mahinang kinagat ng lalaki ang ibaba ng kanyang tenga bago siya pinakawalan at bahagyang lumayo sa kanya. Habol ang kanyang hininga na para bang doon lang siya nakahinga. Nakangisi ang lalaki na tila ba ay may success ang plano nito. Pero bakit? I am not like those other responsible secretary. Napahawak siya sa doorknob para pigilan ang sariling matumba. Hindi niya inakalang ganoon pala kalakas ang impact ni Steve. Akala niya exaggerated lang ang ibang tao, lalo na ang mga babae. Exactly. You're not like them because you are different. Kaya suitable ka para maging sekretary ko. Pero... No buts, Miss Santiago. Whether you like it or not, you will be my secretary. At alam ko namang hindi ka tatanggi, di ba? Alam kong gusto mo tong trabahong ito. So accept it, kasi wala rin namang choice eh. So accept it, kasi wala ka rin namang choice. Napalunok si Carol dahil tama nga ito. Wala siyang nagawa kundi ang pumayag. You are fired. Napaside-eye si Carol nang sabihin iyon ni Steve gamit ang malamig na boses. Kaharap nito ngayon ang manager na pinagbuhatan ito ng kamay at kung ano-ano ang sinasabi. Nasa loob sila ng opisina ng manager sa restaurant na pinagtrabahuan noon ni Carol.
Sinabi kasi ng lalaki na pupunta sila roon at sisisantihin ang manager. Akala nga niya ay acting lang ang ginawa nito para makuha ang atensyon ng lahat. Pero nagkakamali siya dahil totoo pala yun. Abay malay niya, di ba? Pero ang pinagtataka lamang ni Carol, bakit pinalipas pa ng ilang araw ng boss niya bago ito sinisante? Po, anong ibig niyong sabihin? Nakita ni Carol kung paanong nagulat ang ekspresyon ng matabang babae na akala mo hindi alam kung ano ang sasabihin ng kanilang amo. You know what I mean. Mag-impake ka na at huwag ka nang babalik pa rito. Pero bakit, sir? Ano po ang ginawa ko para sasantihin niyo ko? At ano po bang ginagawa ng babaeng yan dito? Nagulat pa si Carol dahil isinama pa siya sa pagtatanong nito na tila ba bawal siyang pumasok sa restaurant na yon na akala mo siya ang may-ari. Hindi na sumabat si Carol at nanatiling nakatingin sa babae. Gusto mong malaman kung ano ang dahilan? Hindi man nakikita ni Carol ang itsura ng lalaki, alam niyang nakangisi ito. Opo. Natatandaan mo yung lalaking pulubi na pinagbuhatan mo ng kamay? Opo. Ako yun. Ang dalawang salitang yon nagbigay gulat sa manager. Nanlaki ang mga mata nito at napaatras. Hindi siya makapaniwalang napatingin sa kanilang boss. Ikaw po yun? Hindi sumagot si Steve. Pero paano? Akala ko. Akala mo talagang pulubi yun? No, it was really me. Sinampal mo pa. How rude. Parang naglalarong sagot ni Steve, kaya't bahagyang napailing si Carol. Sir, I was testing my employees and almost all of you failed. Talagang may karapatan kang sumampal sa isang pulubi, ha? Agad na nanubig ang mata ng babae na parang iiyak na. Nakita pa ni Carol na nanginginig ang labi nito at kamay. Sorry po, sir. Sorry, sir. Alam mo bang hindi ko tinotolerate ang ganyang ugali bilang empleyado ko kahit nasa pinakamaliit na posisyon? You even fired Miss Santiago. Napalingon agad kay Carol ang babae. Nakita niya ang pagsisisi sa mukha niya. Sir, patawarin niyo po ako. After what you did, she became my secretary. Nanlaki ang mata ng manager at hindi makapaniwalang muling tumingin kay Carol. Sekretary na po siya? Tinanggap ni Carol ang pagiging sekretary ni Steve. Pangarap din naman niya yun at first time na may nag-offer sa kanya at sobrang laki pa na kumpanya. At simula nga noon, naging maayos na ang takbo ng trabaho at buhay niya. May advance salary siya at sobrang laki niyon kaya't natulungan niya ang pamilya. Yes, and for you, you are fired. Meron ng papalit sa'yo, kaya umalis ka na rito. Ang yabang mo dahil sa maliit mong pwesto. Bumalik ang pagkaseryoso ni Steve. Napaiwas ng tingin si Carol. Nang biglang lumuhod ang babae sa harapan ng boss niya, umiiyak at humihingi ng tawad. Ngunit nanatiling hindi nagsalita si Steve, na tila wala nang balak pang bawiin ang mga sinabi niya. Mas lalong lumakas ang iyak ng babae. Sir, doon lang po muna ako sa labas. Hindi niya mapigilang magpaalam dahil hindi niya kinakaya ang nakikita. Tao rin kasi siya. Naawa kahit pa masama ang ugali ng babae. Tumango si Steve sa kalumingon sa kanya. Don't go too far. Tumango si Carol at mabilis na lumabas sa opisinang yun. Napahinga siya ng maluwag nang makalabas ng tuluyan. Napahawak pa siya sa dibdib dahil sobra siyang nasuffocate sa loob. Carol! Agad na napatayo ng tuwid si Carol nang may sumigaw. Nakita niya si Sunny na mabilis na naglakad papalapit sa kanya.
Sunny! Nakangiting bati niya rito. Mabilis siyang niyakap ng kaibigan na tila miss na miss niya na. Ganoon din ang ginawa ni Carol. Kumusta? Grabe, hindi ko akalain na naging sekretary ka na ng boss natin. Grabe, sa isang malaking kumpanya. Ang swerte mo. Nahihiya siyang napakamot sa ulo. Hindi niya akalain na mabilis talagang kumalat ang balita bilang kanyang pagiging sekretarya sa isang sikat at malaking kumpanya na pagmamay-ari ng food chain sa Asia. Wala biglaan din. Sus, bigatin ka talaga. Pero matanong ko lang, paano ka naging sekretary agad pagsisante ng manager natin? Sabihin na lang natin, niligtas ko ang pulubi kaya nandito ako sa pwesto ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit ang pulubi ang dahilan? Mas lalong ngumisi si Carol, saka pinalapit lalo ang kaibigan. Kunot noon naman itong lumapit hanggang sa makalapit ang bibig niya sa tenga nito. Ang pulubing niligtas ko ay si Mr. Steve Parago. Nagpanggap siya bilang pulubi dahil gusto niyang makahanap ng sekretarya at tingnan kung ano nga ba ang ugali ng mga empleyado rito. Ako ang tumulong sa kanya kaya ako ang naging sekretary. Nakita ni Carol kung paanong nanlaki ang mga mata ni Sunny. Ano? Akmang magsasalita siya nang bigla nang bumukas ang pintuan ng opisina kaya napalingon siya roon. Narinig niya ang malakas na iyak ng manager sa loob, habang nakita niyang lumabas rin si Steve na naka-poker face. Let's go, Carol. Saad nito sa kahinila ang kanyang pulsuhan. Nakangising nilingon ni Carol ang kaibigang nakanganga at hindi makapaniwalang nakasunod ang tingin sa kanila. Kinindatan lang niya ang kaibigan. Lumipas nga ang 2 buwan, naging mabuti naman ang pagtatrabaho ni Carol bilang sekretarya. Nakakapagod man, nag-e-enjoy siya. Kaso nga lang, napapansin niya na unti-unting nagbabago ang trato sa kanya ng boss niya. Nilalandi siya nito halos araw-araw at iba ang turing sa ibang empleyado. Hindi naman sa ayaw niya dahil nagkaroon din naman siya ng pagkagusto rito. Sadyang naiilang lang si Carol dahil boss niya ito. Baka nag-a-assume lang siya. Sa loob ng 2 buwan na yon, naging mas lalong maganda ang buhay nila, lalo pa at stable na ang kanilang pera para sa pag-aaral ng kapatid. Hindi na rin sila mawawalan ng pagkain dahil palagi nang may stock ang ref nila sa bahay. Akala ni Carol na walang mangyayari sa kanila ng boss niya dahil hanggang ganoon lang sila. Pero nagkakamali siya. Good afternoon, Mr. Steve Parago. Bati ng lahat nang makapasok sila sa loob ng conference room. Nakasunod lamang si Carol kay Steve habang may hawak-hawak na clipboard. Importante ang meeting na yon dahil tungkol sa sales ang pag-uusapan. Kailangan din kasi niyang mag-take down notes dahil baka may makalimutan ang boss niya. Nagulat si Carol nang paghilain siya ng upuan ni Steve. Agad siyang napatingin sa mga board members na halos may malisyosong tingin sa kanila. Yung iba ay wala namang pakialam. Sit. Napalingon muli si Carol kay Steve nang magsalita. Nakatingin ito sa kanya na medyo magkasalubong ang kilay. Wala siyang nagawa kundi ang umupo na lamang. Baka kasi magalit pa ito kung hindi siya susunod. At noong masiguradong komportable na siya, ay umupo na si Steve sa gitna at dulong upuan na para lamang sa CEO. Nasa kanyang tabi naman si Carol. Let's start. Anunsyo ni Steve gamit ang seryosong boses. Habang nagpre-present, nanunood lamang si Carol at nakikinig. Tinake down notes niya rin ang mga importante. Kailangan din kasi niyang mag-report kay Steve. Napasinghap si Carol nang may maramdaman siyang kamay na humawak sa expose niyang hita dahil nakasuot siya ng skirt na hanggang gitnang hita. Alam niya kung sino ang gumawa noon, kaya't mabilis niyang binalingan si Steve na seryoso lang na nakatingin sa labas.
Sir, mahinang saway ni Carol sa lalaki. Napalunok siya nang humimas ang kamay nito sa hita niya na nagbigay ng kiliti at kuryente sa kanyang buong katawan. Dahil nasa kanyang tabi lang ang lalaki, malaya nitong maabot siya. Tumaas ang sulok ng labi ni Steve at hindi tumingin sa kanya. Hindi rin sumagot. Please, sir, tigilan niyo na po ito. Doon na tumingin ang boss niya sa katuluyang napangisi. Why would I? Tila mapaglaro ang tanong niya. Napalunok siya nang magtama ang mga mata niya sa kulay asul nitong mga mata. Para siyang nilulunod. Sir, hindi po tama ang ginagawa mo. Nasa meeting room po tayo. Then kung wala rito, pwede natin gawin to, ha? Hindi agad nakasagot si Carol at tinakpan ng bibig dahil sa pagsinghap. Itinaas kasi ni Steve ang kamay papunta sa ibabaw ng kanyang hita. Papasok sa skirt. Sobrang bilis na ng kanyang puso at nakikiliti. Dahil nga sa pagsinghap niya, narinig iyon ng iilang board members na malapit sa kanila. Lumingon ang mga ito kay Carol kaya agad siyang napaupo ng tuwid at napatikhim. Umakto siyang normal na akala mo ay walang nangyayaring kakaiba. Napahinga siya ng maluwag nang bumalik ang mga ito sa harapan. Answer me. Nanlaki ang mga mata ni Carol nang muling makaramdam ng sobrang lapit ng bibig ni Steve sa kanyang tenga. Halos hindi na siya makahinga. Hindi, sir. Kahit kailan hindi natin to pwedeng gawin. Kahit saan pa man. Napahinto sa paggalaw ang kamay ni Steve at lumayo ng bahagya sa kanya. Bakit? Nilingon ni Carol ang lalaki at nakita niya itong nakakunot noo na tila hindi nagustuhan ang naging sagot niya. Dahil sekretary mo ako at boss kita, sir. Hindi tayo magjowa o ano para gawin to. Magtrabaho na lang tayo. Saad niya sa katumingin sa harapan. Pero hindi lumagpas sa tingin ni Carol ang pagdilim ng muka ng boss niya. Akala niya tatahimik na ito at hindi nagagawa ng kung ano. Pero nagkakamali sila. Everyone, get out! Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Napahinto ang lahat at tumingin sa kanyang direksyon. Pero sir, hindi pa po tapos. Kunot noong saad ni Carol at sinulyapan saglit ang presenter na hindi alam ang gagawin. I don't care! Get out! Sa lakas ng pagkakasigaw niya ay napaigtad ang lahat pati si Carol. Walang nagawa ang mga ito kundi lumabas. Napailing si Carol at tumayo sa kaniligpit ang mga gamit. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pintuan. Iiwan niya muna ang lalaki dahil baka bad mood lang ito at gustong mapag-isa. Akmang hahawakan na niya ang doorknob nang may nauna nang humawak nun at inilak ang pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Carol dahil alam niya kung sino yun. Not you, honey. Tumaas ang balahibo ni Carol nang sabihin yun ni Steve. Naramdaman niya ang hininga nito sa kanyang batok. Sir, akala ko po ba aalis kami? Hindi ko sinabing pati ikaw. Napahiyaw siya nang bigla siyang buhatin ni Steve na tila bagong kasal. Nabitawan nga niya ang hawak-hawak na gamit, dahilan para tumunog ang pagbagsak nito. Sir! Nakangisi ang lalaki at naglakad papalapit sa mahabang mesa. Pinaupo siya sa gilid at pinaghiwalay ang binti niya, kaya't nasa pagitan ito ng kanyang hita. Napahawak si Carol sa balikat nito dahil sa sobrang lapit ng lalaki. Ano pong ginagawa niyo, sir? Lalong ngumisi ang lalaki. Sabi mo, hindi natin to pwedeng gawin. Dahil sekretary lang kita at boss mo ako. Paano ba yan? Hindi lang isang sekretary ang tingin ko sa'yo. Napalunok si Carol nang bumaba ang ulo nito sa kanyang leeg.
Halos kumawala na ang puso niya sa katawan dahil sa lakas ng tibok nito. Ramdam niya ang paglapat nito ng labi roon. Ano bang ang ibig mong sabihin? Hindi ko po maintindihan, sir. Dapat ay magjowa lang ang pwedeng gumawa nito, right? Napasinghap muli si Carol nang maramdaman ang palad nito na bumalik sa kanyang hita. Tumataas ito hanggang sa pinakaibabaw ng kaniyang hita, malapit sa kanyang gitna. Sir, lumayo ang lalaki, saka siya tiningnan. Puno ng mapaglaro pero genuine ang kulay tubig nitong mga mata. Hinawakan ni Steve ang pisngi ni Carol gamit ang isang kamay, saka iyon hinaplos. Then, let's be together. Ano? Sir, pero... Whether you like it or not, you will be my girlfriend. Baka gusto mong wife, pwede rin. Sir... Hindi na niya natapos pa ang susunod na sasabihin nang bigla siyang sunggaban ng halik ng lalaki. Halos luluwa na talaga ang kanyang mata. Mas lalong nagwala ang puso ni Carol. Itinulak niya ito pero parang jelly ace ang kanyang kamay sa panghihina. Noong gumalaw ang halik ng lalaki, ay dahan-dahan siyang nalulunod hanggang sa namalaya na lamang niyang sariling sumasagot sa halik ni Steve. Sa loob nga ng opisinang iyon, nakuha ng lalaki ang kaniyang bataan. Hindi na rin siya makapagpigil dahil nalulunod siya sa bawat halik at haplos ng lalaki. Simula nga sa araw na yon, hindi mawala-wala sa isipan ni Carol ang nangyari. Hindi siya makapaniwalang bumigay siya sa boss niya. Hiyang-hiya siya para sa kanyang sarili. At simula nga sa araw na iyon, nagbago ang lahat ng kung anumang meron sa kanila ng boss niya. Niligawan siya nito at halos hindi makapaniwala si Carol. Imagine, ang lalaking isa sa pinakabatang CEO sa bansa, nililigawan siya. Gusto pa nga sana nitong magjowa sila agad pero mas gusto niyang ligawan muna. Gusto rin niyang magpabebe muna. At hindi nga rin nagtagal, sinagot niya si Steve. Wala eh, nahulog siya ng tuluyan sa matamis nitong salita. At simula sa araw na yon, naging masaya ang buhay ni Carol. Parang sumasang-ayon sa kanya ang lahat ng mga ginagawa niya. Ang buong akala niya ay walang sisira sa kanila ni Steve, pero nagkakamali siya. Dahil may dumating na magpapagulo sa relasyong meron sila. Nakaupo si Carol sa sofa sa loob ng opisina ni Steve. Kaharap ang laptop at papers na babasahin niya para pirmahan ng lalaki. Ayaw pa sana niya dahil may table naman siya sa labas, pero wala siyang choice dahil mapilit ang lalaki. Pero okay na rin naman sa kanya yon dahil komportable siya. Habang nasa ganoon silang posisyon, biglang bumukas ang pintuan. Hindi inangat ni Carol ang tingin, pero naririnig niya ang tunog ng isang takong. Steve! Isang matinis na boses ang kanyang narinig, dahilan para mapaangat ang kanyang tingin dito. Tumaas ang kilay ni Carol nang makita ang isang matangkad, maputi at magandang babae, palapit sa lamesa ng nobyo. Nakasuot ito ng sexing damit at naka-heels pa. Jasmine? Napalingon si Carol sa nobyo niya nang magsalita ito. Nakatingin ito sa babae na tila hindi makapaniwala. The one and only. Matamis itong nakangiti. Tumaas lalo ang kilay ni Carol nang mabilis na tumayo si Steve at lumapit sa babae. Parang may kung anong tumarak sa puso niya nang magyakapan ng dalawa na para bang wala siya sa harapan ng mga ito. I didn't know that you came back. Hindi makapaniwalang saad ni Steve nang maghiwalay sila sa yakap. Well, may shoot kasi ako rito kaya umuwi ako. Wow, mas lalo kang gumwapo ah. You look beautiful too.
You're so bolero, darling. Natatawang saad ng babae sa kamalanding hinampas sa dibdib ang lalaki. Hindi na napigilan pa ni Carol ang nararamdaman at malakas na tumikhim. Napatingin ang dalawa sa kanya. Kumunot ang noo ng babae habang si Steve ay gulat at lumayo sa babae. Tila nakalimutang naroon siya. Baka nakakalimutan yung office to. Hindi landian sweet. Honey, Saad ni Steve sa kalumapit sa kanya. Sinamaan niya ng tingin ang nobyo. Who is she? Tanong ng babae kaya't napatingin siya rito. Nakita niya pang humalukip-kip ito at mataray na nakatingin sa kanya. Jasmine, this is Carol, my secretary and my... Hindi pinatapos ni Carol ang sasabihin ni Steve nang tumayo siya at kumapit sa braso ng nobyo. Girlfriend. I am his girlfriend. Nice to meet you. Nakita niya kung paanong nagbago ang ekspresyon ng babae. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin. My girlfriend ka na, Steve? Ngumisi si Carol nang bumulupot ang braso nito sa bewang niya. Nakita niya kung paanong nagulat at napatitig roon si Jasmine. Yes, may girlfriend na ako. And she's the most beautiful girl I have ever met. Saad ng lalaki, saka siya hinalikan sa sentido. Kaya't mas lalong napangisi si Carol. Nakita niya ang inggit, irita at paghihinayang sa mukha ni Jasmine at alam na alam ni Carol na may gusto ito sa nobyo niya. Ganun ba? Nice to meet you. Utal nitong Saad na alam niyang pilit. Tinanguan lang niya ang babae habang nakangisi pa rin. I think, gotta go, Steve. May pupuntahan pa pala ako after this. Sure, ingat ka. Tumangulang ang babae sa kapilit ng ngumiti. Nagmamadali itong lumabas sa opisina na para bang may humahabol dito. At noong tuluyan na nga itong nawala, bumagsak ang ngisi sa labi ni Carol at marahas na tinanggal ang braso ni Steve. Honey, Pabagsak siyang umupo sa may sofa at seryosong humarap sa laptop. Hindi pinapansin ang lalaki. honey, bakit mo ako ini-ignore? Tanong ng lalaki saka umupo sa kanyang tabi. Hindi pa rin niya ito pinapansin at nagtatype ng mabilis sa laptop. Honey, uy, Ano ba? Iritang reklamo niya saka sinamaan ng tingin ang lalaki nang sundutin siya nito sa bewang. Ngumiti ang lalaki. sa wakas pinansin mo din ako. Ewan ko sa'yo. What's wrong, honey? Ba't hindi mo ako pinapansin? May masama ba akong nagawa? Muli nitong tanong habang hinahawakan ang leeg niya saka yun hinaplos. Tumigil si Carol at muling sumama ang tingin sa lalaki. Itanong mo sa Jasmine mo. What? Hindi niya pinansin ang lalaki. What's with her? At nagmamaang-maangan ka pa? Kumunot ang noo ni Steve na tila nag-iisip, pero maya-maya ay ngumisi at may mapaglarong tingin sa kanya. Are you jealous? Hindi. You are jealous, honey. Hindi nga sabi eh. Shh! Don't be jealous. Ikaw lang naman ang mahal ko. At saka, kaibigan ko lang si Jasmine. Kaya hindi ka dapat magselos. Mukhang hindi ganoon ang tingin niya. Natawa ang lalaki sa katiningnan siya sa muka. Kahit ganun, hindi ka dapat magselos. Dahil kahit maghubad pa siya sa harap ko, walang mangyayari. Ikaw at ikaw pa rin ang mahal ko. And I promise that. Hindi mapigilang mabangiti sa kilig ni Carol. Bati na tayo. Tumango si Carol kaya lumapit ang mukha ni Steve sa kanya hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Tinugunan naman niya ito. At muli, may nangyari na naman sa kanya sa loob ng opisina ng lalaki. Pinanghahawakan ni Carol ang pangako ni Steve na siya lang at wala ng iba. Akala niya totoo pero nagkakamali siya.
Rest day ni Carol noong araw na yon, pero naisipan niyang puntahan si Steve dahil wala naman siyang magawa sa bahay. At saka second anniversary na nila, kaya't napili niyang sorpresahin ito sa opisina. Pero noong makarating siya sa opisina ng lalaki, ay may kagimbal-gimbal siyang nakita. Nabitawan ni Carol ang hawak-hawak na box ng cake nang makita ang dalawang taong hindi niya inaasahang makikita sa loob. Magkadikit ang mga ito. Ang kanilang mga labi rin ay magkadikit. Nanubig ang mata ni Carol dahil sa nakikita. Dahil sa pagtunog ng nahulog na box, tila natauhan ang mga taong yun. Malakas na itinulak ni Steve si Jasmine dahilan para mapaatras ang babae. Mabilis na tumingin si Steve sa kanya at nagulat nang makita siya. Honey, Doon tumulo ng tuluyan ang luha ni Carol. Walang hiya kayo! honey, let me explain. Bakit ka pa mag-explain? Kung nakita na nga, di ba? Nakita na niya. We kissed. And we love it. Nakangising saad ni Jasmine. Tumaas naman ang lahat ng dugo ni Carol sa ulo niya at nandilim ang mukha niya. Hindi na niya namalayan ang mga sumunod na nangyari, basta't nakita na lang niya ang sariling sinasabunutan ng babae habang sumisigaw ito. Bitawan mo ako! Honey, tama na. Pigil sa kanya ni Steve pero hindi siya natinag. Sinuntok ni Carol ang mukha ni Jasmine dahilan para matumba ito sa sahig at mawalan ng malay. May dugo pa ito sa ilong. Honey, Mabilis na hinarap ni Carol ang lalaki, saka malakas itong sinampal. Napakawalang hiya mong gago ka! Kala ko hindi ka manloloko pero tangaina! You're a fucking cheater! honey, Akala ko ba pangako mo na walang mangyayari sa inyo, ha? Ginawa mo akong tanga, Steve! Akala mo maniniwala pa ako sa'yo? Hindi na! We're over! Nataranta ang lalaki. no, don't do this to me. I can't live without you. Sana iniisip mo yan bago ka nakipaghalikan sa iba. Nandidiri ako sa'yo! Mabilis na siyang dumakbo palabas. Sinundan man siya ng lalaki pero huli na noong sumara na ang elevator. Nang makalabas sa building na yun, pinangako niya na hindi na siya muli pang magmamahal. Pagkatapos nga ng nangyari na yun, umuwi siya sa bahay ng mga magulang niya. Nagulat pa nga ang mga ito pero inaya niyang umuwi na sila sa probinsya nila. Gusto niyang makalayo sa lugar kung saan nadurog ang kanyang puso. Here's the sample po, ma'am. Nilapag ng mga waiter at waitress ang mga pagkain sa malaking mesa sa kanilang harapan. Titikman niya yon kasama si Joseph, saka ang anak niyang lalaki. 6 na taon na ang lumipas noong makarating sila sa kanilang probinsya. Naging matiwasay naman ang kanyang buhay kasama ang pamilya at tuluyan na nga niyang nakalimutan ang sakit sa puso na iniwan ng dating nobyo. Ngayon ay magbubukas na ang restaurant na kanyang pinatayo kaya kailangan niyang tikman ang mga pagkain para siguraduhing magugustuhan ito ng masa. At noong matikman nga nila, sobrang sarap nga. Pagkatapos ng kanilang ginagawa, ay nag-excuse muna si Joseph para mag-CR habang siya ay tinulungan ang mga empleyado na magligpit. Agad na kinabahan si Carol nang pagbalik niya. Wala na sa kanilang kinauupuan ang anak niyang lalaki. Steven? Hinanap niya ito. Sobrang laki pa naman ng restaurant. Napatuod siya sa kinatatayuan nang makita si Steven na nakatalikod sa kanya habang nakatingala ito sa isang matangkad na lalaki. Nakayuko ito sa anak. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya inakalang makikita ito ng anak. Hindi pa siya handa para harapin ito tungkol doon. Hindi pa siya handa. Pero kahit anong tanggi niya, ay magkapareho ng muka ang dalawa. Daddy? Rinig niyang saad ng anak niyang si Steven sa lalaki. Nakita ni Carol kung paanong kumunot ang noon ni Steve.
Mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam na alam pala ng anak niya ang itsura ng ama nito, na hindi niya nga ito kailanman sinabi sa anak. Bakit mo ako tinatawag na daddy, Kido? Rinig ni Carol ang pagtatakang tanong ni Steve. Kasi ikaw ang daddy ko po. Sabi ni Tito Joseph ko, pinakita niya pa sa akin eh. Here po. Hawak pala nito ang cellphone niya at iniharap sa lalaki na tila may pinapakita. Nakita ni Carol kung paanong nanlaki ang mata ng lalaki habang nakatingin sa cellphone. Hindi niya alam kung ano ang pinapakita ng anak. How? Hindi makapaniwalang saad ng lalaki. Is it you, di ba, Daddy? Ikaw naman ang daddy ko po. Dumapo muli ang tingin ni Steve sa anak habang nakaawang ang labi. Dahan-dahan itong lumuhod sa harapan ng bata. Titig na titig ito sa bata na tila kinikilala. May kung anong kislap na nakita si Carol sa mata ng lalaki. Ikaw ba talagang anak ko? Opo, Daddy. You know Mom, right? You made me, right? Yes, I know your mom and we made you. Ikaw nga po, Daddy ko. Sa wakas, Daddy. Nandito ka na po. Kala ko kasi di na po tayo magkikita eh. Sabi po kasi ni Mami nagtatrabaho ka raw sa malayo. Nakita ni Carol kung paanong nanubig ang mata ng lalaki. Dahan-dahan itong inangat ang nanginginig na kamay. Nagdadalawang isip pa itong hawakan ang pisngi ng anak pero kalaunan ay hinahaplos na nito. Anak, Yes, Daddy? you look like me. Yes po. Kamukha nga po kita. Mabilis na niyakap ito ng lalaki na puno ng pananabik. Ganoon din ang ginawa ng bata na parabang kilala nila ang isa't isa dahil kakakilala pa lamang nga ng mga ito. Oh gosh, Naiiyak na sabi ni Steve habang hinahaplos ang buhok ng bata. Nahigit ang hininga ni Carol nang magtama ang tingin nilang dalawa ni Steve. Sa uri ng tingin na binibigay nito sa kanya ay para siyang nahuhulog. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. ate, nariyan ka pa pala. Akala ko, teka, si Kuya Steve ba yan? Nabalik siya sa ulirat nang marinig niya ang boses ng kapatid niyang si Joseph sa likuran niya. Doon na natauhan si Carol sa mga nangyari at lumaki ang mata. Hindi siya makapaniwalang nakatayo lang siya roon at hindi kinuha ang anak sa lalaking mapangahas. Mabilis siyang humakbang papalapit sa dalawa at agad na hinila ang anak para mapalayo sa lalaki. Ang kapal mong yakapin ng anak ko! Sigaw niya. Carol, Saad naman ng lalaki, saka tumayo mula sa pagkakaluhod. Umatras siya ng kaunti nang humakbang ito papalapit. Huwag kang lalapit, gago ka! Mommy, why are you shouting my daddy? Nilingon ni Carol ang anak. Medyo huminahon siya nang makita itong nagtatakang nakatingala sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ng anak habang hawak-hawak ito sa magkabilang braso. Anak, ba't nakikipag-usap ka sa stranger? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi mo kilala? You might be in danger. Pero Mommy, di po siya stranger. Siya po ang daddy ko. Paano mo nalamang siya ang daddy mo, ha? Hindi ko naman sinabi sa'yo kung sino ang daddy mo, ah. Anak, nagkakamali ka lang. No, Mommy, siya ang daddy ko. Tito Joseph told me about him and I saw his picture. Look po. Halos matumba si Carol nang ipakita ni Steven ang pinakita nito kay Steve. Naroon ang picture niya kasama ang lalaki. Pareho silang nakangiti at kinuha iyon sa araw bago sila naghiwalay. Hindi niya pa pala iyon nabura. Anak,
See? Siya po ang daddy ko, Mami. Hindi siya ang daddy mo. Pero Mom, Hindi na niya pinatapos ang anak at mabilis nang tumayo. Hindi siyang daddy mo, Steven. Don't be stubborn. Tumingin siya sa kapatid niyang nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Joseph, dalhin mo si Steven sa kotse. Susunod ako. Sinunod siya ng kapatid. Nagpumiglas ba ang bata at pinipilit ang gusto. Binuhat na ito ng kapatid hanggang sa makaalis ang mga ito. Totoo ba? Muling natuod si Carol sa kinatatayuan nang marinig ang baritonong boses ni Steve. Pero ikinalma niya ang sarili sa kahinarap ito ng may ngiti. Oh, hi there, Mr. Parago. Ano yon? Tunay bang anak ko siya? Natawa siya ng bahagya. Don't fall for his trap. Hindi totoo ang sinabi ng anak ko. Don't worry. It will not ruin your reputation. Dumilim ang mukha ni Steve. You know, I don't care about my reputation, Carol. At hindi ako naniniwalang hindi ko siya anak. I saw the resemblance. He is mine. Doon na nawala ang ngiti sa labi ni Carol. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang kahit hindi niya iyon palaging pinapansin, kamukha talaga ni Steve ang anak. Please tell me that he is mine. Bumalik ang ngiti sa labi ni Carol kahit nadudurog na naman ang puso niya. Oo, anak mo nga siya. Eh ano naman ngayon, ha? Wala kang karapatan sa kanya. Pero, anak ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa tingin mo sasabihin ko sa iyong lahat pagkatapos kong makita ang pangbababae mo? Baliw ka ba? I'm sorry. Oh no, hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko hindi ka na magpakita pa sa amin kahit kailan. I can't do that. Eh di wag! Basta hindi ka na makakalapit sa anak ko dahil kahit kailan, wala kang karapatan. Huwag mo na kaming guluhin pa. Maganda ng buhay naming mag-ina. Steven doesn't need you. Hindi nakasagot si Steve at nanatiling nakayuko. Umirap siya sa katinalikuran ang lalaki. Alam niyang makulit ang lalaki. Hindi sila nito titigilan. Ipinapangako niyang hindi na ito makakalapit pa kay Steven. Ang buong akala ni Carol ay hindi na magpapakita pa ang lalaki sa kanila, ngunit nagkakamali siya. Anak? Tawag ng ina niya, nakakapasok lamang sa dining. Po, tumigil si Carol sa paghahanda sa kanilang hapunan at hinarap ang ina na may kinakabahang ekspresyon. Naaalala mo pa ba yung lalaking naging nobyo mo? Bakit po? Hindi niya inakalang magtatanong ang ina tungkol doon na hindi naman ito ginagawa. Kinalimutan na niya ang lalaking nagpakita noong nakaraang araw. Ayaw niya kasing pag-usapan ito. Ano kasi? Ano ma? May sasabihin ka ba tungkol sa kanya? Akmang sasagot ang ina nang biglang may sumigaw. Ate, nasa labas si Kuya Steve! Sobrang lakas ng boses ni Joseph galing sa living room. Nanlaki ang mga mata ni Carol at napatingin sa ina na nakatingin din sa kanya. Bumilis ang puso niya dahil doon. Ano na naman kaya ang kailangan nito? Mabilis siyang naglakad palabas ng dining. Nakita niya si Joseph na nakatayo sa harapan ng pintuan. Nang tuluyan siyang makalapit ay natuod siya sa kinatatayuan nang makita nga ang lalaki sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. Buhat-buhat nito si Steven na ayaw bitawan ang lalaki. Ano ang ginagawa mo rito? At paano mo nalaman ang bahay namin? Galit niyang bungad habang masamang nakatingin dito. Napatabi sa dinaraanan si Joseph at napatingin sa kanya ang lalaki. Carol. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ang ginagawa mo rito? At paano mo nalaman ang bahay namin? Nandito ako dahil gusto kong makasama ang anak ko at gusto kong humingi ng tawad. 6 na taon nang lumipas, tapos ngayon mo pa yan sasabihin? Hindi ko na kailangan ng paghingi mo ng tawad.
Please, Carol. Just give me a second chance. No. Paano mo nga ba natunto ng bahay namin, ha? As far as I know, hindi ko sinabi sa'yo. Your mom told me. Napasinghap si Carol at napatingin sa ina na umiwas sa kanya ng tingin. Hindi niya inakalang ang ina pa niya ang magsasabi. Hindi siya makapaniwala. Napabuntong hininga siya at lumapit sa lalaki para kunin ang anak. Umalis ka na. Carol, please. Halika na, Steven. Aniya sa kahinawakan ng bata, pero nagulat siya nang nagpumiglas ang anak niya at mas lalong yumakap sa ama. No, Mama! Steven, halika na. No, Mama! Gusto ko lang dito kay Daddy. Gusto ko siya dito. Napapikit si Carol at pinapahinahon ang sarili. Ayaw niyang masigawan ng anak. Napabuntong hininga na lang siya dahil wala siyang magawa kundi ang papasukin ang lalaki sa loob ng kanilang bahay. Masama ang tingin na binigay ni Carol kay Steve habang kumakain sila ng hapunan. Nasa harapan niya ito, nakaupo, at sa tabi nito ang anak niyang magiliw na nagpapasubo sa ama. Talagang hindi niya nagugustuhan ang nangyayari ngayon. Iho, kamusta naman ang buhay? Binasag ng ina niya ang katahimikan sa hapag. Huminto ang lalaki sa pagkain at tumingin sa kanyang ina. I'm doing great po, tita. Napairap si Carol dahil sa naging sagot niya. May patita pang nalalaman na akala mo close ang mga ito. Matanong ko lang po, kuya. Ano ba talagang nangyari? Bakit kayo nagkahiwalay ni ate? Malalaking mata na tiningnan ni Carol ang kapatid na nasa tabi at kinurot ito sa tagiliran. Joseph? Bakit curious lang naman ako eh. Stop asking. It's okay. Nabatigil si Carol nang sabihin yun ni Steve. Dahan-dahan niyang tiningnan at nagsalubong ang mata niya at asul nitong mga mata. Sa hindi malamang dahilan, bumilis ang tibok ng puso niya na tila nagwawala. Ano ba itong nararamdaman ko? Iniwas ng lalaki ang tingin sa kanya, saka tumingin sa kanyang kapatid, kaya't napahinga siya ng maluwag, para kasi siyang nahipnotismo nito. Gusto mong malaman ng totoo? Oo, kuya. Nag-break kami kasi niloko ko siya. Napasinghap ang lahat. Hindi makapaniwala si Carol. Mabilis lang nitong inaming ganoon nga. Pero nasasaktan si Carol dahil totoo ang kanyang hinala. Tumingin sa kanya ang lalaki nang may malungkot na ngiti. Yun ang sinabi ng babaeng mahal ko. Yun ang pinaniniwalaan niya. Anong ibig mong sabihin, kuya? Bakit naman iniisip yun ni ate? Dahil nakita niya ako na may kahalikang ibang babae. Paano mo nasabing hindi ka nag-cheat? Nakita ka nga ni ate, di ba? Dahil hindi niya ako hinayaan na magpaliwanag. Hiniwalayan niya ako without knowing the reason. Hindi siya nakinig sa akin. So ano nga ba ang totoo? Pwede mo bang ikuwento sa amin kung ano ang nangyari? Dahil sa tanong ni Joseph, ay bumilis ang tibok ng puso ni Carol sa kaba at takot. Takot na nagkamali siya ng hinala. Nanatiling nakatitig sa kanya si Steve. Nasa rest day yung ate mo noon at nasa office ako. Nagulat ako nang dumating si Jasmine, kaibigan ko. She confessed to me that she liked me and wanted me to break up with your sister. Pero syempre dahil mahal ko ang kapatid mo, kaya hindi ako papayag. Pinaalis ko siya. Nakipag-away pa siya sa akin hanggang sa hinalikan niya ako bigla. Hindi ako agad nakagalaw noon sa gulat. And your sister came. She didn't believe me. She left me. Tumulo ang luha ni Carol dahil sa sinabi ng lalaki. Parang may kung anong pumiga sa kanyang puso habang nakatingin kay Steve na umiiyak na rin. Paano naman namin malalaman na hindi ka nagsisinungaling? Dahil baka nga niloko mo nga kami. Talagang niloko mo si ate. Suminghot ang lalaki.
Saka may kinuha sa bulsa. Cellphone. May pinipindot ito hanggang sa binigay nito ang cellphone sa kanyang kapatid. Kuha yan ng CCTV sa loob ng office ko. Hindi mapigilang panuorin ni Carol ang video na yon. Magkakasunod na tumulo ang luha niya nang makitang totoo nga ang sinasabi nito. Napatakip siya sa bibig at napatingin kay Steve na malambot na nakatingin na sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili at tumayo saka tumakbo palabas ng bahay. Hindi niya na nakaya ang sakit na nararamdaman. Hindi niya pinansin ang tawag ng lahat. Honey! Napahinto si Carol sa pagtakbo nang marinig ang tawag sa kanya ni Steve. Napatakip siya sa bibig dahil sa hikbing lumalabas. Honey, tumingin ka sa akin. Mabilis niyang tiningnan si Steve na ngayon ay nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya. Steve, I'm sorry, honey. I'm sorry. bakit ngayon mo lang sinabi? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Ba't pinakita sa akin? 6 na taon nang nakaraan, Steve. Hindi niya napigilang sigawan ito dahil sa nararamdamang sakit. Napayuko ang lalaki. I'm sorry. Natatakot ako na hindi ka maniniwala sa akin. I'm sorry. Napigtas ang pagpipigil niya at naglakad papalapit sa lalaki. Saka ito sinampal na ikinagulat nito. Pero agad din niya iyong niyakap. Honey, I'm sorry. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. I'm sorry if I didn't trust you. Nagsisisi siya dahil hindi niya pinakinggan noon ang lalaki. Kung sana ay pinakinggan niya ito at binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag, ay sana umayos pa sila. Inalo siya ng lalaki habang umiiyak sa dibdib nito hanggang sa tumahan siya. I'm sorry. enough, honey. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, nandito na ako. I promise. I will make it up to you. Babawi ako, honey. Promise. Babawi ako. Nakangiting tumango si Carol at doon naglapat ang kanilang